my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let Him come in? There's nothing in this world to keep you apart. What is your answer to Him? Time after time, He has waited before, and now He's waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how He wants to come in. To see if you're willing to open the door. Oh, how He wants to come in. If you'll take one step toward the Savior, my friend, you'll find His arms open wide. Receive Him, and all of your darkness will end. Within your heart He'll abide. Time after time, He has waited before, and now He's waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how He wants to come in. Time after time, He has
Amen. Oh, He wants to come in, mga kapatid. He is waiting to open the door. Yan yung ating puso, ano? Pinto ng ating puso. He is waiting long time before. At sabi niya, gusto niyang pumasok, pero tayo ay ayaw natin siyang papasukin dahil sa mga ating mga personal na gustong gawin sa buhay natin, ano? Nawa, yung awit na yan ay palagi natin patugtugin at namnamin at patuloy nating papasukin ang Panginoon sa ating buhay. Ano po? Pakinggan po natin si Pastor, mga kapatid. God bless, morning po. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Ito po si Pastor Nelvin Alabanza, ang kasama ninyo ngayong umaga na ito para magbahagi ng salita ng Panginoon, at si Brother Melvin Bilasano para po sa ating reflection and prayer po mamayang pagkatapos po nito. And then, God First Morning ay ating po mapapakinggan sa Team Gugma. Yan. So ngayon po ay January 7, at patuloy tayong pinagpapala ng ating Panginoon, isang taong tapat sa Biblia. Yan. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang may-ari ng aming buhay, kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo at nagpapasalamat, at kami hindi nyo pinabayaan at ginising nyo po kami ngayong umaga na ito, na bagamat malamig ang panahon, nariyan kayo para kumalinga sa bawat isa sa amin. Inyo po nawa kaming tulungan, gabayan o Diyos, at amin pong matutunan ng marami ang inyo pong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po dito sa ating pagsasaliksik, mga kapatid, sangayon po sa ating devotional, baka ating malimutan, 119, 105, sabi po dito, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ayan ang sabi po dito sa mga talata na ito, ang ilawan ng ating landas ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Bagamat kilala bilang isang intelektual na deista, ito pong ating devotional ngayon, mga kapatid, buong January ay isa sa mga kwento ni William Miller nagsimula ang pagsaliksik ng salita ng Panginoon. Sa kanyang pagkahikayat sa Kristyanismo noong 1816, si Miller ay naging isang lalaki ng isang aklat, ang Biblia. Ibig sabihin, binabasa niya ang banal na kasulatan palagi. Makalipas ang ilang taon ay sumunod siya sa isang kaibigan na isang batang ministro na dapat kang mangaral ng Biblia. Dapat mong patunayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Biblia. O dito po, mga kapatid ko, no, isa sa mga sinulatan niya ang kanyang kaibigan. No, nagpayo siya na magbasa ng Biblia, mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi yan ang pinakamahalaga, mga kapatid, ang pag-aralan ang Biblia. Dahil mga makasalanan tayo, ang ating karakter ay pangit, di ba? So, ang ating pag-asa na lang ang pag-aaral ng banal na kasulatan. Dapat kang magsalita ng Biblia, kailangan mong ipangaral ang Biblia, dapat kang manalangin ayon sa Biblia at mahalin ang Biblia. Ayun, at gawin ang lahat ng iyong makakaya para mahalin din ng iba ang Biblia. So sa madaling sabi, kapag nabasa mo ang Biblia, ibahagi mo sa iba ang salita ng ating Panginoong Diyos. Let them love the Bible also. Yan po, mga kapatid. Sa isa pang pagkakataon ay sinabi niya na ang Biblia ay isang kayamanan na hindi mabibili ng sanlibutan. Siguro yung aral, pero yung literal na material na Bible ay mabibili ng sanlibutan, di ba? Pero yung aral noon, yung salita ng Panginoong Diyos mismo na nagbibigay buhay ay hindi mabibili ng sanlibutan yon. Ito ay hindi lamang nagdudulot ng kapayapaan, ayan, mahirap talaga, wala nabibiling kapayapaan, mga kapatid. At isang matatag na pag-asa sa hinaharap, kundi ito ay nagpapatibay ng isipan at nagbibigay sa atin ng isang makapangyarihang sandata upang wasakin. Yan, natabunan lang siya. Upang wasakin ang
Next na tayo. Naglagay ng ang higit pa riyan. Ayan, sinasabi dito sa atin ang mga mangyayari sa hinaharap at ipinapakita ang paghahandang kinakailangan upang matugunan ang mga ito. Nais niya na ang mga kabataang mga ministro ay magsinsinang mag-aral ng Biblia sa halip na turuan sila ng ilang sektang paniniwala. So totoo naman mga kapatid ko, no? Mas maganda nga lalo na sa ating School of Theology na mas maganda na yung ibinubuhos na pag-aaral ay patungkol sa banal na kasulatan. No, nakakalungkot lang minsan sa ating paaralan masyadong tinuturo pa yung mga minor subjects. Tapos masyado pang mahigpit yung mga mga teachers sa mga theology students sa mga minor subjects, which is hindi naman na kailangan sa field. No? Hindi naman na kailangan sa field. Mas maganda na mag-focus nga sa banal na kasulatan. Yung haba, yung 4 years, sana pure Bible yung pinag-aaralan, Pure Bible yung pinag-aaralan. Hindi pwedeng papyaw lang. Sa halip na puro bomba ng doktrina, sa banal na kasulatan. But of course, mahalaga yung doktrina mga kapatid. Pero ang akin lang dyan, minsan, meron backslide nga, no? Kasi nga sabi, nag-aaral ka ng pastor, tapos mahaba kang, pag wala kang pera, hindi ka pag-aral. Pagka ganong rason, ganun nga. Pag wala kang pera, talagang ganun, hindi ka makakapag-aral. Pero yun din ay subukan kung gaano katatag ikaw at ang pananampalataya mo sa Panginoong Diyos. Dahil marami dyan, bigla na lang natapos, hindi naman nagpatuloy sa pagpapasto. So ganun yun mga kapatid. So training din na ikaw ay mag-work habang nag-aaral, lalo na ng pagpapastor ng ministro. Dahil nga kung di ka mag-working student at bigla ka na lang nagtapos dyan, may mga iba na talagang madaling nag-quit sa ganun. May mga iba naman nagpapatuloy, pero halos karamihan, malaki ang porsyento na hindi nagpapatuloy. Yung hindi nag-working student, bigla na lang natapos sa theology. Hindi naman kasi ito kurso na engineering, na pag nakatapos ka, pupurso mo talaga ikaw ay engineer o anumang kurso yun. Ito kasi ipag-ministro. Ibig sabihin, kailangan maihanda ang puso at isipan mo sa mga challenges. Kapag hindi ka tumagal sa challenge doon sa pag-aaral pa lang, lalo na sa field, sa pag-share ng salita ng Panginoong Diyos. So napakahirap mga kapatid. Maraming mga challenge ang iba't ibang mararanasan. Pero dito mga kapatid, yung emphasis niya ay ang Biblia yung dapat na pagtuunan na pag-aralan. Gagawin ko silang mag-aaral ng Biblia para sa kanilang mga sarili. Ngunit kung wala silang pag-iisip, tatatakan ko sila ng pag-iisip ng iba. Isusulat ko ang pagka-panatiko sa kanilang noo at isusugo ko sila bilang mga alipin. So, matindi, mas maganda na mag-aral ng banal na kasulatan. Yung pag-aaral ng Biblia na ikaw yung mismong makakagain. Ibig sabihin, yung pag-aaral ng Bible na ikaw mismo yun. Hindi yung mag-aaral ka ng Biblia para hanapan mo ng mali ang iba. So, maling pag-aaral yun, Nag-aaral ka ng Bible para maliin siya. Diba? Dapat mag-aral ka ng Bible, ang purpose mo lumago sa kaalaman tungkol sa Panginoong Diyos. Hindi lamang itinuturo ni Miller ang Biblia sa iba, kundi ginagawa rin niya ang kanyang ipinapangaral. Ayan. Ang kanyang pansariling malawakang pag-aaral ng Biblia ang nagdala sa kanyang nakagugulat na mga konklusyon. So, ibig sabihin, sa pag-aaral ng Biblia, mahalaga na ibahagi natin sa iba at i-apply din sa sarili yung pagbabasa ng Biblia. May nagtatanong, bakit ikaw nagbabasa ka ng Bible? Hindi mo naman ma-apply yung binabasa mo sa Biblia. Ang sagot naman dyan, bakit alam mo na ba yung nabasa ko sa Biblia? Maaring kaya hindi ko pa na-apply yung nais mong ipagawa sa akin, baka hindi ko pa nabasa yun sa Bible. Di ba? Oo nga naman, kakapal ng banal na kasulatan, di ba? Bakit ba nagbabasa ng Biblia? Nabasa na ba lahat? Huwag po natin tutuyain. Nagbabasa ng Bible, ganyan ang ugali. Maaaring hindi niya pa nabasa yung tungkol sa ganung ugali doon sa Bible. Kaya
Hindi niya pa nagagawa. Kaya prinsipyo dyan, yung lahat ng nabasa mo, yun ang gawin mo. Ang kanyang paraan ay masinsinan at sistematiko tungkol sa kanyang maagang pag-aaral ng Biblia. Nagkomento siya na nagsimula siya sa Genesis at binasa ang bawat talata na ang pag-usad ay hindi mabilis kaysa sa kung ano talaga ang nais ipahayag ng mga talata upang makaiwas ako sa kahihiyan tungkol sa anumang mistisismo o contradiction. So, ibig sabihin si William Miller, maingat din siya sa magbasa ng Biblia, no? Mag-aral ng Biblia, magbigay ng konklusyon. So, hindi siya basta-basta nagbibigay ng konklusyon, hindi mabilis yung pagbasa niya. Talagang iniintindi niya mabuti, iniisa-isa niya mga kapatid, no? Kagaling nitong tao na ito. Pero syempre, alam naman natin kung ano nangyari. Pero bagamat ganun mga kapatid, talagang yung dahan-dahan niyang pagbabasa ng Bible ay gayon na lamang. Sa tuwing may nakikita akong anumang bagay na malabo, paliwanag niya, ang kasanayan ko ay ihambing ito sa lahat ng kaparehong mga talata. At sa tulong ni Cruden, isinusuri ko ang lahat ng mga teksto ng banal na kasulatan kung saan natagpuan ang ilan sa mga kilalang salita na nakapaloob sa anumang malabong bahagi. So, yung Cruden siguro maaaring yung Bible Encyclopedia sa panahon na yun, o concordance, kasi ngayon may mga concordance na maihahambing mo yung talata na yun. Kung may word kang hinahanap, yung lahat ng talata ibibigay sa iyo sa isang word na yun. Kunyari, love, o titignan mo dun sa aklat na yun, na reference na yun, makikita mo na dun yung mga verses kung saan ginamit yung word na love. Yun. Kapag malabo yung intindi niya sa talata, ganun ang ginagawa ni William Miller. Kasi sa mga ibang mga Bible text, Bible verses, nandun din naman yung word na yun, at doon idinidefine yung word na yun na hindi mo maintindihan doon sa isang talata lang. So, ibig sabihin sa pagbabasa ng Bible, mga kapatid, hindi lang dapat magbase tayo sa isang talata, kundi ihahambing natin yan sa Biblia. Maaring mali ang unawa mo doon sa verse na yun, pero nagkungkul ka kagad, delikado yun mga kapatid. At maraming mga ibang mangangaral na gumagawa niyan, nagkukonklud agad at isinasama sa kanilang doktrina kahit isang talata lang ang ginamit. Hindi maganda yun. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagbibigay daan sa bawat salita na magkaroon ng wastong kaugnayan sa paksa ng teksto, kung ang aking pangmalas dito ay kaayon ng bawat kaugnay na talata sa Biblia, hindi na ito naging isang pahirap. Yun ang maganda doon, yun ang blessing doon mga kapatid. Kapag yung pangunawa mo, sakto doon sa pinag-aralan mo, tama, yun na yun mga kapatid ko. So ganyan ang pag-aaral ng Biblia noon ni William Miller. At maganda rin gayahin mga kapatid. Talaga tinitignan natin yung bawat context pagka ganun. Ang pag-aaral ni Miller ng Biblia ay hindi lamang masinsinan, kundi malawakan din. Ang kanyang unang pagkakataon na dumaan dito ay tumagal ng higit kubulang na 2 taon sa tila lubusang pag-aaral. Ayan. So matindi pag-aaral niya, no? Walang mga minor subjects, mga science na yan, mga Pilipino na yan, mga sa theology, mga tungkol sa algebra na yan, sa mathematics na yan. Pag-aaralan mo pa ba yan? Mas maganda yung sa banal na kasulatan ka na tumungo kung theology student ka. Pag minor subject ka, gastos lang dagdag pa sa gastos Sana ganun gawin ng ating paaralan, tanggalin mga minor subjects na yan. Iiwan lang yung English subject, syempre, kasi lingwahe natin yun Pero yung mga wala namang kabuluhan na, wala namang kinalaman sa theology, pampadagdag gastos lang yan sa mga nag-aaral ng pagpapastor Di ba? Mas maganda dumiretso na dun sa banal na kasulatan para mas mahaba yung pag-aaral sa Biblia. So sabi po dito, talagang si William Miller naglaan ng 2 taon sa pag-aaral ng Bible, pure Bible Sa puntong iyon, siya ay ganap na nasiyahan na ang Biblia ang sariling tagapagpaliwanag nito. The Bible interprets itself, na ang Biblia ay isang sistema ng mga inihayag ng katotohanan, napakalinaw at simpleng ibinigay na ang malalakbay na tao, bagaman isang hangal, ay hindi na kailangan magkamali doon. Yun lamang ang pagkakamali niya. May punto rin siya in some way, pero yung idea kasi
ay napapako sa hindi nagkakamali. Hindi ka yung Bible hindi nagkakamali yun. Yung interpretasyon ng banal na kasulatan, hindi nagkakamali yun. But how about our understanding? May tama at minsan din mayroong pagkakamali. Yun ang dapat na ilagay natin sa isip natin. Hindi ko mo tama yung Biblia ay mali. Hindi na nagkakamali yung pangunawa natin. Nagkakamali yung pangunawa natin. Ang Biblia hindi nagkakamali. Kaya ganun na nangyari kay William Miller eh. No, akala niya yung interpretasyon niya tama kasi nagbabasa siya ng Bible. Nakita niya sa banal na kasulatan. Pero kailangan pala dagdag pang panalangin. Ibig sabihin, dapat tinagdagan niya pa yung prayer niya, mga kapatid. So, hindi basta ba siya nag-conclude agad. So, sabi po dito, maari tayo magpasalamat sa Diyos na ginagabayan pa rin niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Yun ang pinaka-the best doon. Magpasalamat. Maaari tayo magpasalamat. Hindi lang basta maaari, Pastor George Knight, kundi talagang magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos na tayo ay ginagabayan niya, despite na tayo ay tamad magbasa ng Bible, despite na tayo ay makasalanan, despite na ganitong kalagayan natin, magpasalamat tayo sa Panginoon talagang lubusan. Dahil hindi tayo pinabayaan, ginabayan tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Bagamat alam natin sa story, si William Miller, nag-conclude ayon sa kanyang konklusyon, doon sa 1844, yung 2,300 days. Mga kapatid ko, na yun ang pinakamahabang propesiya. Nagkulang lang siya sa pag-aaral ng Bible, ng pagsasaliksik. Kaya na-disappoint sila noong 1844. Ganun ba, ang paggabay ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin ay ating maaasahan, mga kapatid. Kaya sa umaga po na ito, nais po natin isama sa panalangin yan si Sister Abel Hermino ay patuloy natin isama sa panalangin na yung pong mga gagawin niya sa herbal medicine at sa mga gamot na iniinom niya, ay tumalab sa kanya at mawala yung mga bad cancer cells, lumakas yung pangangatawan niya, na lumakas yung mga good cells para kainin yung bad cells sa kanyang katawan. So isama po natin siya sa ating pong panalangin. At lagi nating tatandaan, ang ilawan ay nasa ating mga paa at nasa ating mga landas. Hindi tayo maliligaw kung ang salita ng Panginoong Diyos ang nagro-rule sa ating pong mga buhay. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ito po si Pastor Melvin Alabanza at ibigay na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Vilasano para po sa awitin at sa mga reflection and prayer. At kung kayo po may mga prayer request pa ay paki-comment lamang po dyan sa comment section. God bless po sa inyo pong lahat at happy Tuesday po sa ating pong mga kapatid. Amen, mga kapatid. Ayan, maganda rin yung taong tapat sa Biblia, si William Miller, Kaya tayo bilang isang mananampalataya na nagbabasa ng Bible, dapat talaga tapat din tayo sa Bible. Pag sinabing tapat sa Bible, mga kapatid, na nakakita ko riyan na yun, tapat kay Jesus. Dahil si Jesus yung salita. Ako ang salita. Sabi ni Jesus, ano ba yung Bible? Salita. So si Jesus yung salita. Dahil lahat ng patungkol sa Bible ay patungkol kay Jesus. So pag tapat tayo kay Jesus, tapat tayo sa Bible. Connected tayo kay Jesus. At isang magandang panimula na yan para tayo ay tuluyang magbago at makapasok sa kaharian ng langit. Si William Miller ay isang halimbawa na nag-aral ng Bible. Siya yung ipinamuhay niya. Sabi niya, ipinamuhay niya yung kanyang pinag-aralan, yung kanyang nababasa. So tayo dapat makita rin sa buhay natin pagiging mabait, yung karakter natin ay maging mabait. So ako yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahit papaano unti-unti akong nakapagbabago, Nawa tuloy-tuloy na, maging mapagpakumbaba, hindi na maging maramot, patuloy na mag-share ng patungkol sa kabutihan ng Panginoon. Ayan, God first morning po sa lahat at patuloy tayong magdalang yan, pero mamaya na makinig muna tayo ng reflection doon sa kabila, Sige po, connect muna tayo doon sa kabila. At tayo ay
hinihintay ako doon ni Pastor Nelson, kaya lang ay nagkasabay, hindi pala pwedeng pagsanibin yung dalawang audio, magsasabog na po. Tingnan natin. Ayan. Ano. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. the right time and with a solemn purpose. The Adventist movement was raised as a fulfillment of biblical prophecy to prepare the world for the second coming of Christ. Its divine mission is to proclaim the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people, telling them to fear God and give glory to Him because the hour of His judgment has come. All who dwell on the earth should also be invited to worship God as the creator of heaven and earth, the sea and springs of water. In Acts 1:8, Jesus indicates 3 geographic segments that must be reached by this missionary endeavor: Jerusalem, all Judea and Samaria, and to the end of the earth.
Since the beginning, the church's pioneers understood that this enormous task could not be accomplished by one individual or by fragmented and disconnected church unities. They knew that the only way to achieve this objective was by emulating the apostolic church, being and working with one accord, and having all things in common. So, to reach every nation, tribe, tongue, and people, they organized the remnant of the Advent movement as the Seventh-day Adventist Church, where missionary strategies are decided not by one mind, but collectively through committees. Its members are elected by the whole body, and all resources, the tithes and offerings, are gathered in one place and distributed equitably, following collective decisions and strategies according to the biblical storehouse principle. This unified effort is crucial to the accomplishment of this end-time commission to illuminate the whole world with the everlasting gospel before Jesus comes. And how are our offerings distributed so that every nation, tribe, tongue, and people can be invited to fear God and worship Him as Creator? In 2002, the World Church suggested the Combined Offering Plan, which is already adopted by 12 administrative regions or world fields. While the destinations of offerings suggested by the givers are always respected, this offering plan proposes that all non-assigned offerings should be automatically distributed following the geographical missionary segments mentioned by Jesus in Acts 1:8. So, 50 to 60% of all non-assigned offerings stay at the local level, usually the local church. 20 to 30% of all non-assigned offerings are applied to regional mission, usually administered by the conference or mission. And 20% of all non-assigned offerings are administered by the General Conference and applied to the world mission. While following the Combined Offering Plan guidance, offerings are distributed to support all approved projects, initiatives, ministries, and regions of the world. On the other hand, assigned offerings that should ideally be given only in addition to the unassigned ones can only cover the assigned project or destination, leaving all the others uncovered. According to this distribution plan, church members are invited to worship God by regularly bringing Him their promise, which is their regular and systematic offering given after the tithe. Promise is a regular offering because it is given after every income or increase. It is systematic because it is given under a proportional system, a previously decided or vowed percentage of every income. Promise offering is given not just when there is a call or a need, but every time members recognize that they were blessed by the Lord with an income. They give as an act of worship and not as a donation, not to be blessed, but as a grateful response to the blessing. As important as it is, the tithe is a very restricted fund because it can be used only according to God's specific guidance in the Bible and the spirit of prophecy. So tithe funds can only cover a limited part of the missionary's expenses. Offerings, on the other hand, are an unrestricted fund and can cover all kinds of missionary needs. This distribution system of offerings, resembling the tithe distribution system, is based on mutual submission and mutual trust. It will allow our missionary work to receive an uninterrupted flow of resources that will be regulated by God Himself as He keeps blessing His people financially. By giving promise, non-assigned regular and systematic offerings, or by distributing your offering according to the pattern suggested by the Combined Offering Plan, you are providing the necessary leverage that will bring the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Amen. Happy God First Morning, Attorney Junad. Amen. Okay, we will welcome Attorney Junad again for the second day of our special edition ng God Gave First and Give God First. Attorney Junad, good morning. Yes po, good morning, Pastor Jeff. So Jerry, Yes. opening prayer po muna tayo. Tayo po yung malalaki. Atin pong tawagin si Pastor
Benji, may pangpangunahan tayo sa panalangin ng God First Morning. Mr. Benji. Okay po, tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala po namin Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Kayo po ay napakabuti Panginoon sa bawat isa at patuloy niyo pong ginagabayan ng bawat isa sa amin. Salamat po sa programang ito na kami po ay sama-sama po muli sa umagang ito upang kitain ka at purihin ka Panginoon. O Diyos, papasalamat po kami sa inyong pinadalang mensahero sa umagang ito sa katauhan po ni Attorney Junar. Na po Panginoon namin dalangin, paspasan yung patuloy siya sa kanya pong pagbabahagi ng mga mensahe Panginoon upang bawat sa amin ay patuloy na lumakas ang aming pong pananalig, pagtitiwala sa inyo at ang kapayapaan, patuloy na kasigasigan ang patuloy pong maghari sa bawat sa amin. Ito po ay aming dinadala sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sige po, attorney, ready na po. Thank you. Sige po, narinig po namin. Okay po. Great and happy God First Morning sa lahat, lalo na sa ating mga administrators ng CLPM, mga directors, mga pastors natin dyan, and also mga kapatiran natin. Magandang umaga sa mga Tagalog. Bagbigat kada kayo amin sa mga Ilocanos natin, na mga kapatid dyan. At saka maayong aga mga kauturan for the Ilonggos. Ug maayong buntag sa mga Cebuanos nato nga mga viewers in the platform here and also sa ating Facebook live ngayon at saka sa radio o sa anumang klaseng platform tayo naroon this time. Happy and great God First Morning ho nating lahat. So ngayon, pangalawang araw ko sa pag-share this time. So, I will be sharing for today regarding sa ating financial, kasi kahapon we are talking about the history. At saka nagbigay tayo ng profiling ng Baan Church. So nakita nyo yun. At saka ngayon dito tayo sa financial milestone natin as pangalawang araw sa presentation natin. So gusto kong balikan ito muna, basahin natin. Invite a mission ng Stewardship Department is inviting members or people to trust God as owner and provider and to partner in His final mission through regular and systematic giving. And the vision is people putting God first. Ang ating pangkalahatang mission statement ng Seventh-day Adventist Worldwide is ito: make disciples of Jesus Christ who live as His loving witnesses. So, ikikita natin yung character. And proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages and preparation for His Son return. So, initially, napag-usapan na natin na yung ating pagiging tapat sa Panginoon. It's bukod sa we're making disciples or nagiging disciples tayo of Jesus Christ, pero sinasabi dito loving witnesses kasi we are changed. Our character is developed into Christ like, mga kapatid. So, unti-unti nating naintindihan itong mission statement, but ganito yung mission statement na ginawa ng ating mga leaders worldwide, mga kapatid. So, ito yung baan. So, binili ko ulit ito para at least mayroong glimpse tayo bago ako pupunta sa financial milestone. So, meron kaming 7 care groups as I have presented to you hapon.
So ito yung ating mga active members. May total tayo na 167. Ang adult natin 78, ang youth natin nasa 45, at children natin nasa 44. So ito yung ring source ng income natin. So kahapon nabanggit ko is medyo madalian lang. Pero by this time, pagtutunan ko kung ito ng pansin na may discuss ko kasi ito yung source of income ng ating mga kapatiran sa Baan Church. So, kung matinan nyo, government employees, meron tayong mga private employees, at saka mga self-employed. Yung self-employed ang medyo marami tayo. Pero ito nga, tricycle driver, mga food vendor tayo, cargo helper, driver, carpenter, laundry woman, bandera ho ito kung tawagin natin, graphic artist, at saka legal consultancy, at saka mga pensioners natin. Pensioners ho ito na mga yung bang nakakatanggap ng tagpa 500 noon o ngayon is nagiging 1,000 na. Mga senior citizen ho. 2 government pensioner lang ang meron tayo out of 24. Itong galing sa DSWD po ito. Itong ibig kong sabihin. So, ang iba, mga may mga farmers tayo. At saka itong mga businessman natin na hindi naman businessman na malaki, pero mga small medium lang na mga entrepreneur. At saka mga estudyante, at saka itong ating mga kabataan. Okay. So kung balikan natin, kasi financial milestone tayo, way back, hindi pa kami nagkakampanya kasi 2018 yung simula natin ng kampanya. So kung matinan natin yung Treasurer's Monthly Report na binabacktrack ko ito para makikita ninyo yung difference nung nagkampanya tayo. 2015, ito lang talaga. Kung makikita nyo yung yellow is OOP. OOP kasi yung tinatawag pa natin noon. Although way back 2002, mayroon na palang policy na combined offering plan. Hindi kasi namin yun nakita. So, kung makikita nyo, from January until December, yung average lang nito, kung ang half nito is nasa 10,000 lang ho, ang maiiwan sa church. Ito yung 2016. Ang red is OOP pa rin yan. So, makita nyo, ganun pa rin. Merong medyo nag-umaangat kunti. Nasa 12,000 to 15,000 yung average natin. Kung meron man itong 41,000 at saka 40,000, in 2 buwan lang to. So, 20,000 ang half of that. Pero yung average talaga nito is nasa 12,000 lang. Ito naman is 2017. Makikita na yung January, tumaas kasi di ba nasabi ko kahapon na every year meron kaming mga presentation o promotion din. Kaya itong tumaas tong January kasi nung November at saka December meron tayong ginawang promotion at the time through our stewardship director. Kaya nga na-observe namin na itong pagiging tapat natin, nakatiwala, and returning tithe, lalo na itong combined offering plan natin, tataas lang to pag meron talagang promosyon. E pag wala na, babagsak na naman uli. So kung matingnan nyo, from January, bumagsak uli in February. So ibig sabihin walang sustainability. So isa ito sa mga bagay na tinignan natin as part of the assessment nung kahapon na dinidiscuss ko. Na paano ba ito masustain? Kasi kapag mayroon lang promotion, saka pataas. Pero pag wala ng promotion, edi wala na naman. So, talaga may proof tayo na ganyan. So, kaya nga ito, 2017. So, part of that is yung sa assessment namin po. Kaya nung dumating itong itong Power of 17 na launching na bawat buwan gagawa kami ng crusade on monthly basis. So ito na yun. Ito yung nagiging catalyst na iisipan na namin ng mabuti kung ano pang gagawin natin ito.
what is 12,000 to 15,000 na naiwan sa church mo? Because ganun lang talaga kaliit. Di ba? Paano mo masustain yung evangelism mo or crusade mo buwan-buwan? Kaya part yan sa assessment namin that time. Kaya nakapag-decide kami na magkaroon na talaga ng kampanya, na tutukan talaga ng kampanya ng pagiging tapat sa tithe and offering. Kaya nag-campaign tayo nung stewardship. Campaign tayo nung 2018. Yun ang nabanggit na natin yung kahapon. Kaya ito yung resulta po. That time. So, meron tayong givers na giving units na 74. Nung pag-umpisa talaga namin ang kampanya nung January, that time, through a care group. So kung makikita niyo, sa 74 na mga giving units namin, pagkatapos ng kampanya nung January alone, meron tayong, out of 74, meron tayong 37 na mga members of the church na nagde-decide na magpa-practice ng 10% ng kanilang COP. Meron ring 4 na nagpa-practice ng 20% ng kanilang COP. Sino ho ito? Ito yung 4 na ito, nung ibabacktrack ko, nagre-recall ako nito kung sino sila. Ito yung mga elders natin. Kasi, at the time na nag-commit kami, na magpa-practice kami ng 10%, yung elders muna, yung elders yung pag-uusapan natin. At the time na nag-commit kami nung December, kasi mas nauna yung, anyway, ma-discuss ko ito in detail sa topic natin ng strategies and corporate budgeting na topic. Pero saglit ko lang banggitin ito. Nung nag-decide kami, kasi mas nauna nag-commit yung mga elders natin, talagang yun ang plano namin, na mas mauna muna kami na mga elders bago mag-experience muna kami ng 1 month bago yung mga kapatiran natin. Yun ang plinano namin. Kaya nung nag-decide kami na mag-commit na mag-apply ng 10% na COP, sa 8 pala namin na mga elders, meron na nag-practice pala katulad ko na ng 10% noon pa. Kaya yung nag-10% noon pa, ang decision nila nung nag-commit kami na mas mauna kaming mag-practice ng 10% or more, yung 4 na yun pala, nag-increase din sila. Hindi lang ako ang nag-increase that time ng 20%. Merong 3 elders rin namin na nag-increase. Kaya ito lumabas na January pa lang, meron na tayong 4 na mga members of the church na nag-20%. So ito yung resulta po. So kung matingnan nyo, almost, sabihin lang natin 55%, balikan ko to, 55% to 60% lang nung nag-practice ng COP ng 10% or more. Pero ito na yung nangyari. January at saka January yun. At saka nung February, ito na nga. May resulta na. And from, ito nga, July at saka September, although itong iba na buwan, ang COP natin is almost magkapareho na ng tithe. Pero nagtataka kami ng July at saka September na mayroong record na ang COP namin mas mataas pa kaysa tithe. Ito yung pinagbabasihan ni Pastor Cyril Lubaal nung nagsabi niya na ito lang yung church na nakita niya na mayroong buwan na mas mataas pa yung COP kaysa tithe. Alam nyo, talagang we are amazed at the time na nasabi namin, di pala. O diba? So, pero ang sa amin lang, what more we are happy is that nung nakita namin tumaas yung COP namin, kung titingnan nyo, may average na kami na income sa church namin na 50,000. Sabihin lang nitang ganyan. So katulad ng February at saka March, so more than 50,000 o 60,000. Pero kung gawin lang natin average kasi mayroong August na medyo mababa, pero kung titingnan mo, sabihin na natin 60 to 70,000, meron kaming maiiwan sa church. So, sa pag-analyze namin, kung
meron kaming ganyan. So, yung evangelism namin, yung crusade na monthly, it was already provided by God. So, nasagot na ng Panginoon at sumubra pa. Kasi ang plano namin sa crusade namin, kahit 20 lang tayo monthly, o kaya 30, ang importante meron tayong magagamit. So, yun lang naisip namin that time. Pero binigay pa ng Panginoon ng sobra pa sa hinihingi namin sa Kanya na for the evangelism. So, ito yung 2019. So, malapit ng kasagsagan ng pandemic ito. Mga kapatid, ito 2020. So, kahit pandemic time na to, alam nyo, sa totoo lang, that time, me as part of the leader of the church, naisip ko talaga na talagang babagsak yung COP namin or yung fund namin sa church that time, ng 2020. Pero talagang napaka-buti ng Panginoon kasi kahit pandemic po, kung matingnan nyo, meron pa rin kaming COP na malaki-laki na magagamit rin sa church natin. Kaya wala na kaming, at the time, wala nang crusade na pangkalahatan, pero ang ginamit namin is through media, kaya mayroon kaming digital media ministry po. Doon nabuo yung online at saka itong Zoom na ito ng ganito. 2020 nakapagsimula na po kami sa Baan Church. Gawa ho ng pandemic. At saka mayroon namang kuntiring pera na magagamit. Actually kahit itong mga kapatiran pala natin mga kapatid, kung kahit pandemic, kasi wala kaming church services at the time sa church talaga namin. Kasi bawal naman, di ba? Pero kung matingnan nyo, yung mga kapatiran natin, pagtapat talaga sa Panginoon, pusa silang nagdadala ng kanilang tithes and offering sa treasurer natin. Except lang ng mga senior citizen natin kasi bawal maglabas the time. So, merong mga elders at saka mga care group leader namin ang kukuha sa kanila after na mag-advise sila sa amin na pwede kunin yung mga tithe and offering nila. So, yun ang ginagawa natin hanggang 2021 po. Saka dumating itong 2022. So, kung matingnan nyo, medyo actually, na-sustain talaga namin yung COP na mataas. Pero mas lalong tumaas itong 2022. Bakit to? Anong nangyari? Because this was the time na na-discover tayo ng SPUC through Pastor Bernabe Dahunan at saka SSD with Pastor Jibil Simba and Pastor Michael Kapapas. So, this was the time na na-confirm talaga namin na talagang we are on the right track nung ginawa natin tong kampanyang to. So, malaking bagay talaga, mga kapatid, nung na-confirm na yung ginagawa pala namin is tama. So, yung tithe namin, kung balikan natin to, malayong-malayo lang mga kapatid. Pero dito, yung tithe natin nag-increase as lalo na yung ating COP. So, naging 1.9 million na. Kung half of that is nasa 900 something, almost 1 million rin. So, malaking bagay na rin yan sa amin. But here, in 2022, wala na talagang COP na bumaba pa. Mas mataas talaga kaysa ating tithe. Ito yung 2023 namin. Kasagsagan ng additional na kampanya. Umiikot na kami ng buong Mindanao. Lalo na ako mga kapatid. So, although, yung mga kapatiran natin from Baan Church, lumalabas na kami for the campaign, pero mas lalong tumataas pa yung mga pagtatapat ng ating mga kapatiran dito sa tithe and also sa ating COP. So umabot kami last year, umabot kami ng 2.6 million. Kaya nga nag-isip ako, but that time, mas lalong tumaas. It's because merong transaction ng selling of the property. Isang kapatid natin na nakapag-experience ng real estate. So, medyo malaki-laki, mga kapatid.
Pero ang importante, kung matingnan nyo, itong Gendex na lang. Nung una, Pastor Jerry, disparity lang muna. Pero nung umabot nung yung nabasa namin yung kay Pastor Bonfin at saka yung sayo, kaya nagte-change na kami ng Gendex. So ito na nga ang Gendex na ginamit namin sa 2024. So Generosity Index na ang ginawa natin. So kung makita nyo, backtrack ko muna. Ang disparity o yung bang from tithe to COP. So, pag meron tayong 10 pesos na tithe, katulad itong January, yung 11.9, so ibig sabihin nito, 11 pesos yung COP natin. Ang pinakamataas dito sa 2023 is yung December, na umabot kami ng 15.3. Ibig sabihin, 15 pesos yung COP namin versus sa 10 pesos na tithe. So how about this one? 2024, so Gendex na yung pinag-uusapan natin. So, ang nangyari, kung matingnan nyo, bumaba yung tithe, bumaba yung COP, pero tumaas yung Generosity Index natin. So, ibig sabihin, hindi ho ang pagbabasihan natin is the amount, but the capacity or the Generosity Index ng mga giving units natin. So, although kasi itong amount, magbibis kasi ito sa mga, of course naman, the income. Erratic yan, hindi natin yan mapipigilan or hindi natin kontrolado yan. Pero ang mas kontrolado natin is yung Generosity Index, yung bang capacity, yung pagmamahal ng mga kapatira natin based on their yung percentage ng pagbibigay nila ng COP. Kaya kung balikan natin dito, the average of this is sa tingin ko nasa 14 lang ito. Meron palang mataas dito is yung June, 17.2. Pero dito, makikita nyo, wala nang bumaba na 15 pesos bawat buwan sa Generosity Index natin sa 2024, mga kapatid. So, in general, umabot tayo ng 16.3. So, meron kaming 2 pesos na increase from last year sa Gendex natin, mga kapatid. So, ito yung pinaka-summary from 2018. 18, 19, 2020, 2021, at dumating ang recognition o nakita kami yung 2022 at hanggang ngayon, mga kapatid. Hindi na talaga bumaba yan, yung Generosity Index natin. So ito yun, ang Generosity Index para mas klaro ang comparative natin. Kung matingnan nyo 2018, umabot kami ng 9.9 pesos. Noong 2019, 2020, 2021, medyo bumaba tayo dyan, pero at least mataas pa rin, mga kapatid. And that is pandemic. Hindi na nga ako umasa pa nito. Sinabi ko sa sarili ko, wala talagang bababa tong ano natin. Pero kung matingnan nyo, hindi talagang bumagsak. Kasi ang expectation ko talagang babagsak talaga. Pero nung by God's grace, noong 2022, lumangpas pa, naging 13 pesos, 2023 naging 14 pesos, at ngayon nagiging 16 pesos. Anong nangyari? Ba't ganun yun? Kasi mayroong increase talaga ng mga yung pagmamahal o percentage ng mga kapatira natin. Katulad nito, dadako na lang tayo dito sa 2024. Yung 10% natin, 98 na mga kapatira natin ang nagpa-practice ng 10%. Merong isa sa 12%. Merong siyam sa 15%. Ang 20% natin, ito, dumami. 24 ka mga giving units. Members natin na nagpa-practice ng 20%, meron tayong 24 na mga kapatiran. Sa 25% naman, merong 2. Sa 30% naman, merong 6. At saka 40% merong 5. So, kaya, kung titingnan nyo, yung totality ng amount,
although bumaba tayo kasi beyond our control naman yung talagang hanap buhay natin. Pero yung capacity nila, the percentage of giving is yun ang tumaas po. Doon ako nasiyahan rin and I'm grateful to God na ganun yung koneksyon ng mga kapatiran natin dito. Nag-increase yung koneksyon nila sa Panginoon. So, ito yung nakikita natin. Pinakita ko na to kahapon ng epekto ng combined offering plan dito. So, kung ang Panginoon magbibigay ng pagpapala sa tao, dadalhin sa church, at ang church ang magmamanage, mag-distribute nito sa mga activity natin sa church. So, nobody be praised other than God alone. So, hindi na tao po. So, ito yung nakikita namin na, Pastor Jerry, na sum up namin based on our experience ng advantage of COP on the character side. Kasi yung na pag-usapan natin ngayon lang is on money side, on the fund. But this one is on the character. Yung mag-COP pala tayo, all praises and gratitude were given to God who is the real owner of everything. Pangalawa, it cultivates beneficence and can curb selfishness and ultimately emulate Christ-like character. Pangatlo, it prevents from further solicitation. Wala nang solicitation pag ganito. At pang-apat, all members, regardless of the income, status, and available talents, they participated and involved in God's mission. Bakit ho? Kasi kahit gaano kaliit lang, kahit 10 pesos lang yung COP mo, yung 50% maiwan dito sa lokal, magagamit sa church activities, yung 50% mo naman, na sabihin lang natin 5 pesos, is pupunta yan sa worldwide natin na mga pangkailangan ng gawain ng Panginoon. So, involved. How about itong specified natin or gift na sinasabi natin? Nasabi ko na kahapon na ang direct na ma-praise niya is yung taong nagbigay. Alam nga naman kasi likas talaga natin magpasalamat sa taong nagbigay, di ba? Ganun talaga yun. Pero ano bang disadvantage na na-experience namin mga kapatiran is ganito. Ang praises and thanks is directed to the steward instead of God. Ito yung nakikita namin. Because the real owner and the giver becomes the competitor. Naging competitor na yung tao sa Panginoon. Pangalawa, kahit nagbigay ka, pero meron pa rin, ma-develop pa rin yung pride. Kasi maraming magpapasalamat sa iyo eh. So despite no public recognition or praises to the giver. Pangatlo, it cannot establish beneficence and cannot conquer selfishness and cannot transform the receiver into Christ-likeness character. Pang-apat, kahit mag-instruct ka pa sa receiver or the instructing the receiver not to tell anyone that you give or help him cannot prevent from any further solicitation. Kahit sasabihin mo pa, huwag mong sasabihin. Talaga magsasabi yan kasi nagpapasalamat yan eh. So, hindi mo talaga mapipigilan yan. Kaya hindi mapipigilan yung solicitation kasi sinasabi sa iba. Pang-lima, it discourages the participation of meager earner member of the church to help others. Bakit ako? Kasi kung makikita nila na ay mayroong nag-sponsor niyan, ako na lang kasi ano ba yung 10 pesos ko? Hanggang doon lang ako ng offering ko. Diba? Pero kung lahat galing sa church fund natin through our offering, hindi na makikita kung sino yung malaki na nagbibigay ng offering at saka maliit. All of that are in one in the church fund. Kaya kung ito is specified or gift talaga, makikita mo yung iba malaking binibigay. Kung ganun lang talagang kaya mo, 20 pesos, yun lang. Masasabi mo ba sa elder mo, elder, meron akong 20 pesos na pang ano yan, para sa building natin. Kahit nga semento, hindi yan makapagbili yung 20 pesos mo, di ba? Di ba discourage ka magbigay? Pero kung i-COP mo yan, kahit 10 pesos lang yan, 20 pesos lang yan, kasi galing sa church fund yung gamit ng para building na yan, ng improvement, ikasama ka doon. Kahit maliit yun. So yun ang mga disadvantages. At saka ito, Pastor Jerry, talagang hindi namin ito makalimutan yung sinishare mo sa amin nung July dito sa Anaorat doon. Ito, kahit pala tayo nagbibigay, pero selfish pa rin, generously selfish. Bakit ho? Kung nagbigay tayo para makita, kung nagbigay tayo kasi kailangan,
kung nagbigay tayo because of emotional appeal, talagang na-touch tayo kasi ang galing talaga nag-promote, ganito, pangiyak-ngiyak na sa pag-promote. Kaya na-touch ka doon, o di ba? Nagbigay ka dahil na-touch ka. Giving under pressure, nape-pressure ka kasi yung katabi mong dalawa nagbibigay na, tapos ikaw na lang yung hindi nagbigay. Nape-pressure ka. Giving to win, so nagbigay ka para talaga mahikayat mo yun. Giving to be remembered, lalo na perong, sige ilagay niyo doon sa na merong donated by, kahit yung upuan donated by, alam nyo ba, kung makikita ako ng upuan na merong donated by, parang ayaw ko nang uupo, kasi baka dumating yung taong nagbibigay, baka paalisin ako kasi yung nakalagay doon, donated by. Diba? Kahit mamatay yan, donated by pa rin yan. So, yung dito, kahit nagbibigay pala tayo, that is still generously selfish. Kaya nakikita ko to Pastor Jerry nung na-present mo ito, sabi ko, talagang napakalalim. At saka totoo naman talaga. Although nagbigay tayo, pero selfish pa rin pala. Because of this. Okay. So, kaya nga, hindi na to kailangan pa ng malakihang mga kampanya natin na buong itataon pa naman natin yung kampanya natin na malaking mga pagtitipon-tipon para makakuha ng mga urgent calls na meron tayong large gathering na makakuha. Hindi na kailangan to. Pag magtatapat tayo, lalo na sa ating mga offering, malaking bagay na yun. No need of this kind. Kaya gusto ko lang i-share ito sa inyo. 2022, ginawa tayong model ng as regular systematic giving through combined offering ng SPOC. Noong January, before nag-benchmarking tayo, Pastor Jerry, merong action na ginawa kaming COP-friendly church. Ano itong COP-friendly church? Ito yung at least 80% ng total member na practice ng regular and systematic giving. So, ibig sabihin, 80% ng total member namin nag-practice ng 10% or more. At saka percentage increase ng local church offerings natin is at least 10% or equivalent to tithe for the last 6 consecutive months, 2022 at saka 2023. Mataas na yung hindi lang pantay, kundi mas tumaas pa. And at least a budget has at least budget plan. So merong dapat budget plan at saka must be organized. Organized naman tong Baan Church. Kaya isa tayo or na-declare tayo na COP-friendly church. At saka na-recognize din tayo 2024, last year, ang Baan Church ng Thesis Day na to recognize Baan Church of Northeastern Mindanao Mission for their commendable commitment to regular systematic giving offering under combined offering plan strategy since 2018. So, this recognition will serve as a benchmark for other churches in ECSD territory, encouraging them to emulate Baan Church example and inspire church members to participate consistency in giving offering as an act of worship and gratitude. So ito yun mga kapatid. So dumako naman tayo, hindi na lang tayo nagkampanya sa church natin, kundi doon sa district. Mabilisan na lang to kasi itong oras natin talaga. Maliit na lang. We have 11 churches. Nagkampanya rin kami sa 11 churches namin na within the district po. So, ito yung result ng 2022. May tayo nagkampanya. Talagang nag-increase naman po. So, ibig sabihin, naniwala rin, naintindihan rin. In-educate natin kasi yung mga kapatiran natin, ng mga churches, karatig churches natin dito sa district natin po. At saka 2023, so ibig sabihin, yung totality ng Butuan Riverside District, tumaas talaga mas mataas talaga yung COP natin po. Kasi nag-practice na rin sila. Ito yung latest one, ng 2024 hanggang September lang yung record ko. So at least, umabot na kami ng 12 pesos. Sa buong distrito, 12 pesos yung GenDex natin po versus sa ating type. So, hindi rin pera ang pinag-uusapan dito at saka meron talagang blessings for the character. Ito nga, God planned the system of beneficence in order that a man might become like his creator, benevolent and unselfish in character, and finally be a partaker with Christ of the eternal glorious reward. So hindi lang pinag-uusapan dito is yung pera, is yung talagang pinaka-importante dito is yung mga character natin to be Christ-like character. Evidence of that po is ito. Ito yung mga feedback ng mga kapatiran natin dito. Contentment,
joy and happiness, humility and forgiveness, life-changing character. Itong mga slides nito is galing to sa kanila. Grateful heart every single day. Peace in the home. Real solution of paying debt. And able to experience the promise of God, know enough room to store the blessings I can determine they exist now. So ito yung holistic benefits po, Pastor Jerry at sa mga kapatid. Alam nyo, yung naisip lang namin is sustainability of fund support for local church management operation. Pero alam nyo, in totality, nung nagkampanya tayo, nandyan si Pastor Michael, nandyan si Pastor Jibil, talagang yung puspusa na talaga. At saka dumating to si Pastor Jerry, Estabilio sa amin. Mas lalong nakita namin na hindi pala yung sustainability of fund lang for the local church management operation yung benefit na binigay dito sa COP. Kundi, ito nga, to hasten the proclamation of the three angels' messages globally, locally. Kaya nga sinabi tayo yung local. Kasi kahit local lang tayo nag-practice nitong COP, pero umabot global yung pira natin, yung sinauli at saka lalo na itong COP, yung binigay natin sa Panginoon through our love, voluntarily, freely, and abundantly for the hasten the proclamation of the three angels' messages. Although dito lang tayo sa lokal, pero yun pala yung offering natin is umabot na sa iba't ibang dako ng sanlibutan for the advancement of the work of God, mga kapatid. Pangalawa, true revival and transformation. Itong character development, di ba? Nagbigay ka lang through your love, through that offering, pero na-change yung character mo. Sabihin na lang natin, from bad to good. O di ba? Ang hirap kaya nun, kahit ilang beses tayo pagsabihan, pero talagang iba ang feeling mo ng transformation, mga kapatid. Pag ito yung magbibigay ka, kasi it is founded on love kasi itong COP. Kaya dito namin naintindihan na pag sabihin natin mag-offering ka, mag-COP ka, mag-regular and systematic giving ka, isa to sa mga malaking bagay. Kaya nga, loving witnesses po. Pangatlo lang itong mga sustainability of fund support natin sa local church. At pang-apat, itong sinasabi natin total member involvement. Ito yung pinaka-specific and perfect example ng TMI po. Bakit po? Kasi lahat nagbigay, lahat nagsauli, lahat naging kapak. That is a total membership involvement. Kaya, bila want to experience God's favor po, try God now, 10% or more, COP for Christ. I will go or we will go. Good morning and God first morning, mga kapatid. Amen. Amen. Ano po ang reaksyon ng ating mga Amen. Big amen. Ang magbibigay ng ating testimony ngayon ay walang iba kundi kasi susunod ko na kasi yung oras talagang bilis. Pasensya na po. Si Sister Lori Esquila. Yung isang labandera natin na kapatid dito at saka isa sa mga leaders rin natin dito sa Baan Church. O ibigay ko ng panahon kay Sister Lori. May magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Kinakabahan po ako kung ano pong sasabihin ko sa inyo. Well, anyway, ang part ko ngayon ay ang pagbibigay sa inyo ng testimony po sa aking experience nitong pagpapractice ng regular and systematic giving. So yung journey ko mula nung pag-practice nito, pag-start. So may papakita lang po kaming PPT or PowerPoint. Okay. Po. Anyway, ako po, ipapakilala ko po yung sarili ko sa inyo. Ako po si Lori Eliorim Esquila. May asawa po ako at may isang anak na 15 years old na nag-aaral sa ating eskwelahan. Ang asawa ko po ay hindi Adventist but nakakasama ko siya paminsan-minsan sa pagsamba ng ating Panginoon tuwing Sabat po. So, minsan, at dahil yun sa mga activity na ginagawa sa loob ng church natin dito sa Baan Church po. So ito po yung
um, testimony ko about my journey in practicing the combined offering plan, regular and systematic giving. So what are the spiritual and material benefits as an individual member of Baan Church while practicing the COP? Hindi lang as a member but personally din po habang nagpa-practice po ako ng regular and systematic giving. So by the way, mga kapatid, ang trabaho ko po ay paglalabada. Meaning, I'm a labandera po. Wala po ako natapos na kahit na anong kurso. Labandera lang po talaga ako kasi maagang nawala o namatay yung papa namin. So mula noon, hindi na ako nakapagtapos kasi mas tinokos ko yung kapatid ko na mas makatapos hanggang sa nag-asawa po. Okay, so what's my way in giving my tithes and offering before the campaign? Ang pamamaraan ng pagbibigay ng pagsasauli ko po ng tithes at pagbibigay ko ng aking offering noon ay hindi regular and not systematic po. Ano po ibig sabihin ng not regular and not systematic? Though sa tithe po is regular ako, pero sa offering ko hindi. Ibig sabihin, kung nagbibigay ako ng tithe ngayong Sabado, kasi yung trabaho ko is paglalabada, kung may tithe ako this Sabbath, kasi so yung sweldo ko kasi paglalabada, automatically after sa trabaho, may income na ako, may sweldo ako. So, that Sabbath, pag may tithe ako, not all the time, may offering ako. So, kung may tithe ako na 100 po, may mga Sabbath na wala akong offering. Or kung meron man akong offering, may mga 10 pesos lang akong offering. So, though may tithe ako na 100 pero yung offering ko is 10, that is what we say not regular and not systematic. So, hindi po regular and systematic yung pagbibigay ko ng offering ko at pagsasauli ko ng aking ikapo or tithe po. So, yun po ang practice ko noon. Kasi I'm just converted into Adventist kasi hindi po ako born Adventist po. So, una kong naintindihan yung about sa ikapo and then later on, way back 2018 ko na mas naintindihan kung anong ibig sabihin ng pagbibigay ng ating mga alay or offering kasama ng pagsasauli natin ng ating mga ikapo. So, noon, hindi siya regular, not systematic. 2012, akong naging Adventist. And only 2018 akong nag-practice ng offering pagbibigay. So, nag-start ako ng pag-practice ng regular and systematic giving noong 2018 po. Right after the promotion of our elders sa loob ng aming care group. Doon sa aming care group po, may ilang member kami. So, maliit lang kami na membro sa care group namin. So, habang dinidiscuss ito ng aming elder, doon namin mas naintindihan kung ano pala talaga o gaano kahalaga ang pagbibigay natin ng ating alay kasama nung pagsasauli natin ng ating ikapo ng Panginoon every Sabbath. Or depende kung kailan yung sahod mo at when at what Sabbath when kailang Sabbath mo isasauli at bibigay yung offering. So nung nagpunta yung elders namin doon sa care group namin, while nag-discuss yung elder namin in charge nung panahon na yon to discuss the topic, doon ko naintindihan kung gaano ka-importante ang pagbibigay ng ating mga alay kasama ng pagsasauli ng ating ikapo. Kasi not regular ako eh. Pero tinanong ko sa Panginoon na siya, nakita ko at naintindihan ko na sagot pala yung campaign na yon sa dalangin ko sa Panginoon. Kasi before, after ko na-baptize, after ko naintindihan ng tithe, sabi ko talaga sa Panginoon, napatanong talaga ako sa Kanya. Sabi ko, kasi di ba yung sa tithe card natin, may sa tithes, then may para sa offerings, then yung mga specified offering na. So tanong ko sa Panginoon talaga, sabi ko, Lord, kung sa tithe is 10% yung ni-require mo, gusto ko sanang magtanong kung para sa'yo, ano ba yung percentage na katanggap-tanggap sa iyo na
dapat kong ibigay. Personally sa akin, Panginoon, na dapat kong ibigay para sa iyo, na masasabi mong na ibigay ko rin yung lahat na pwede kong ibigay sa iyo na nagmula naman sa iyo. So yun, dun nag-start po. Habang nag-discuss yung elder namin, dun ko naintindihan. And while discussing the topic, hindi pa nga tapos, sabi ko sa kanya, Lord, alam mo naman na may utang ako. Marami akong utang sa isang linggo, 3 utang, ang 3 araw ang nakaschedule na dapat kong bayaran. May 500, 700 at may, I think, 900 ako. Miyerkules, Martes at saka Biyernes. So, hindi ko question yung kakayanan ng Panginoon na magbigay ng pera upang paano ko maibigay yung magiging percentage o magiging offering ko. Ang hiningi ko lang sa kanya, tulungan niya ako. So, while nag-discuss yung elder namin, sabi ko, magkukumit ako sa iyo pero tulungan niyo po ako na maibigay ko kung ano man yung magiging commitment ko sa iyo, Panginoon. So, yun. So, yung first COP percentage ko po, nag-start ako noong 2018, 10% po hanggang sa while practicing it, there are so much blessings po talaga na nangyari na na-receive ko mula sa kanya. Though, ang mga pagpapala po talaga ay dumating na before pa ako nag-practice. But mas naramdaman ko yung parang hindi ko ma-explain na sunod-sunod na mga blessings na dumarating mula nung nag-practice na ako ng regular and systematic giving. And one of the most blessing na hindi ko malilimutan na talagang para sa akin, one of a kind blessing po or most blessed person, masasabi kong most blessed person ako amidst of COVID-19 during pandemic po kasi nung panahon na yun, alam natin na nag-lockdown na. So, especially dito sa amin, nag-lockdown. So, walang trabaho, walang makakalabas. Sa bawat pamilya, isa lang. So, sa family namin, ako lang yung pwedeng lumabas. At yung partner ko, hindi. Since wala din naman siyang trabaho. Pero ako po, nung panahon na yon, halos araw-araw po ako may lakad. Tinatawagan po ako ng aming asawa ng aming district pastor para doon maglabas sa kanila. Minsan naman, yung kapatid ni Sir Jonald, yung elder namin, tinatawagan ako. Yun namang senior citizens na kasamahan namin sa church, tinatawagan ako. Mostly once a week lang ako, pero yung panahon na yun, halos 2 beses ako sa isang linggo. Meaning to say, noong panahon ng pandemic po talaga, 2020, masasabi kong kumbaga fully book, masasabi natin fully book la bandera. Kung minsan nga may kasamahan na kaming medyo ano ba yung luod na basta parang feeling niya favoritism po ako kasi ayaw ko maglabas sa kanya. Pero sabi ko sa kanya, mga pasensya na talaga, hindi naman sa ganun. Ano lang talaga, fully book lang, sabi ko sa kanya. Pero talagang yun di pangkaraniwan para sa akin ng mga blessing during pandemic. And I believe that is a blessing mula sa Panginoon, especially noong naging faithful tayo sa pagsasauli at pagbibigay ng mga bagay na para sa Kanya, lalong-lalo na sa pera na ipinagkatiwala ng Panginoon sa akin mismo. So yun, fully book, la bandera. And the reason why po, dito din po yung dahilan kung bakit ako nag-increase ng aking commitment. Kasi po, from 10%, by God's grace, I was able to commit into 15, then nag-20 ako. Nung pandemic po, when I experienced nung blessing ng Panginoon, yung pagiging fully book kumbaga, yun yung point na nasabi kong, Lord, ang bait mo sa akin. Gusto ko sanang gawing 15 to, pero tulungan niyo po ako na magawa ko to kasi parang mataas-taas na to para sa akin. Alam mo naman yung sitwasyon ko. Alam mo naman yung buhay ko. So sabi ko sa kanya, isi-15 ko. Hanggang nag-20 po ako, nag-30, nag-40%. And that is a way for me to express love, gratefulness, ang pagpapasalamat ko sa kanya bilang siya
ay naging provider ko, physician ko kasi wala akong maalala po. Hindi ko naman pinangarap at hiningi. Hindi ko pinangarap na magkasakit kami at dalhin sa ospital. Pero masasabi kong siya yung physician namin kasi nung nagkasakit kami, hindi talaga umabot sa punto na kahit feeling ko kailangan na dalhin sa ospital, pinagdasal namin na pagalingin kami ng Panginoon at gumaling naman kami. Gumaling kami at hindi na kailangang dalhin pa sa ospital. Sabi ko sa Panginoon, wag mo kaming dalhin doon, Lord, kasi yung pera, baka magamit ko itong para sa'yo. So please, pagalingin mo kami para naman hindi na kailangan pumunta pa kami doon. So yun po. So protector and my everything po. So when I increased my COP commitment, were there any challenges I've experienced? So there is a lot of challenges po. Maraming mga pagsubok, mga even temptation na dumating sa buhay. Hindi ko na po maisa-isa sa inyo. Siguro kung mapagbibigyan tayo ng pagkakataon na makapag-share sa kung kailan niya ipahihintulutan, so maishishare ko sa inyo. Pero talagang sobrang trials and temptations ang dumating sa akin while nasa journey po tayo nitong regular or systematic giving. So, another blessing po nung nag-practice na ako is the confidence in accepting leadership responsibility. Ako po talaga, sabi ko, after ko babaptize, sabi ko sa Panginoon, Lord, I am willing to do kung ano yung gusto mong gawin ko para sa church. Maibalik ko man lang o yung mapakita ko sa iyo kung gaano ko kasaya at gaano ko nagpapasalamat sa nakamtan kong truth ngayon. So kung kailangan kong mag-map dito sa church, okay lang, Lord, gawin ko yon. Utusan mo ako kung ano ang kailangan o dapat kong gawin para maiambag naman ako na effort para sa church. Pero sabi ko talaga sa kanya, sabi ko, wag lang po talaga yung maging leader. Kasi alam niyo naman po, wala akong natapos, hindi ko alam yung proper etiquette kung paano maging leader, ano dapat ang post, dapat bilang isang leader, hindi ako marunong mag-solicit. So ganun, isa yon. Nakita ko sa leader kasi yung mostly kasi nakikita ko sa isang leader na trabaho niya yung pagsusulisit sa mga member para sa mga activities. While observing our leader, sabi ko talaga sa kanya, sa Panginoon, hindi ko kaya yun, Lord. Nakakahiga, hindi ko kayang gawin yun. Ni pagtitinda ng saging, hindi ko nga kaya. So sabi ko, kung po pwede, wag mo lang akong gawing leader. But mga kapatid, hindi talaga natin maiiwasan as long as God sees the sincerity of our hearts sa pagsiserve sa Kanya, talagang gagamitin tayo kahit alam natin wala. Kasi siya naman ang magpupuno kung anong wala sa atin. So, in short, naging women's leader po ako and naging elder in charge po sa women's department. Pero, ang inaakala kong magiging mahirap para sa akin ay naging madali po. Ginawa na akong leader ng Panginoon sa saktong panahon talaga. 2020, nung nag-practice na ang lahat, halos lahat, hindi natin sabing lahat talaga hindi naman super lahat, pero halos lahat na nag-practice ng regular and systematic giving, nag 10% of their sa kanilang offerings na po. So dahil doon, kasi na women's leader ako 2020, 2018 nag-start yung pag-practice ng mga kapatid natin. Dahil doon po, nang maging leaders na ako, hindi ko na po na-experience yung mag-solicit. Isa sa kinakatakutan ko na gawin ng isang leader ang mag-solicit sa bawat membro pag dumating na yung mga activities, especially the crusade nga na gagawin. So wala na, hindi ko na nagawa yun. Instead, na-convert na yung mga pag-aalala ko about solicitation into planning, kung ano yung mga activities na gagawin and pagbabudget para sa activity ng Women's Department for the whole year. Kasi may fund na sa loob ng church dahil sa pagiging faithful nating mga kapatid dahil din sa tulong ng Panginoon. So maliban doon,
confidence in accepting leadership responsibility as an elder. So, nang maging elder po ko, talagang nangyak-nyak ako sa takot. But by God's grace, dahil nga hindi lang naman yung fund sa loob ng Panginoon, sa church ang magiging blessing nito, it is our character also. So walang mga conflict na nangyari na kailangan kong iresolba within the women's department kasi nga there is a transformation with their characters na. So kung may mga kakaunting problema, nare-resolba din agad-agad po kasi sila mismo sa sarili nila nag-grow sila. So alam nila kung paano i-deal ang mga kahit kaunting mga misunderstanding sa loob sa grupo. So another blessing is change of character from another wife and a mother to a more loving, understanding one. Ako po kasi as a wife, talagang napaka-nagger ko. Kahit nung na-baptize na ako, mga 2 years, 3 years, talagang nandun pa rin yung character ko ng pagiging nagger. Yung husband ko, pag inuman siya sa mga kasamahan niya, kinukuha ko yung mga iniinom nila at talagang wala. Kung pwede, babasagin ko yung mga bote. Ganun ako kasama po. Ganun kasama yung ugali ko bilang asawa na masasabi ko napaiyak ako kasi nung dalaga pa ako, wala pang asawa, hindi naman ako ganun. So nangyari lang yun nung may asawa na ako. So nabago yun noong nag-practice na ako. Dahan-dahan, binago ng Panginoon aking ugali. And another mother also. So mostly, sigaw ako ng sigaw sa anak ko pag nagtuturo ako. So wala sa insaktong pamamaraan ng pagdisiplina sa aking anak yung pamamaraan ko. But God, ang Panginoon ay nagtulong sa akin. So ito po yung dahilan. Kasi ako at yung partner ko, nung nabaptized ako, hindi kami kasal. And ang church yung naging daan, ginamit ng Panginoon upang mapagbuklod kami na may basbas ng Panginoon. Kaya naman, mula noon talaga, dahan-dahang nawala yung pagnanag ko. Yun din po nag-start nung nakasal na kami sa pamamagitan ng Baan Church, mga kapatid natin dito. So, si Pastor Nerlo, ang aming stewardship director ngayon, na siyang district pastor namin noon, sila yung nag-officiate ng kasal namin. So, another blessing is the material blessings through Baan Church welfare. Ito po yun. Maliban sa mga panalangin na yon is when our church practice regular, systematic, corporately, isa po ako sa naging beneficiary sa halos lahat ng programa sa church. Ito po yung dahilan kung bakit ako nag-grow sa church as a member, became a leader na hindi ko naman expect at hindi ko pinangarap, but God chose me. Ito yung mga benefits na nakuha ko o ibinigay ng Panginoon sa akin sa pamamagitan ng Baan Church. Yung family life ministry, yung wedding na nangyari sa amin. So napagbuklod kami, napagsama kami, nabasbasan yung pagsasama namin ng asawa ko sa pamamagitan ng Baan Church. And lahat ng delegation, seminars, congress, even doon sa MVC, lahat po mula sa pamasahe, pagkain, pang-snack namin, libre po kami, and lahat ng funds na pinagkukunan nun mula sa Baan Church. And naging posible yun kasi may funds na sa loob ng church dahil sa pagiging faithful ng ating mga kapatid. Sa Women's Ministries Leadership Certification. So lahat ng registration, lahat ng kailangan libre po. So ako po yung isa sa naka-benefit nito ng COP benefits ng church. Then sa publishing, free Sabbath School lesson. Noon po, wala akong Sabbath School lesson, wala akong devotional book, hindi ko kayang bilhin, hindi ko ma-afford, but ngayon free na kasi. So, free na rin akong makapag-study, no? Sa ating Sabbath School lesson and ating devotional book. Then, medical and financial support, build program, lahat kasi yung bahay po namin is nakita nila na kailangang
ayusin. So pumunta yung mga Adventist men doon upang tulungan kami na maayos yung bahay namin. So ito po yun na strong yung band namin as a family. Dahil sa Family Togetherness Week, may outing na ginagawa. So ito po yung sa Women's Department, mga seminars, kung ano man yung mga seminars na nangyayari sa missions namin o sa district man, talagang sumasali ako as long as ang church hindi ako tinatanggihan, talagang sumasali ako, and they are supporting me financially po talaga. So lahat ng pagkain. Kaya naman, sa lahat ng seminars, nakaka-attend ako kasi yung suporta ng iglesia o ng church nandoon. So itong Build program, so makikita po ninyo riyan yung bahay namin talagang sira at inayos nila. So yung pader na yan, hindi amin yan. Sa kapitbahay lang yan. So ito po yun, masasabi nyo, ano namang nagbago dyan? Ganun, parang ganun naman siguro pa rin. Naku po, kung pangit ito yung bahay namin sa kusina po, yan po yung ni-repair nila. So kung masasabi niyong pangit pa rin naman yan, noon po talaga mas pangit at saka talagang pangit po talaga at saka hindi ka magiging komportable. Pero ngayon komportable na po kami na mag-standby. Kumbaga, mas naging sala po namin yung kusina ngayon kaysa dun sa sala namin. So, hindi naman po magiging posible ang pagbabago o ang mga tulong na nangyayari kung wala pong funds sa loob ng ating church upang tulungan ng ating mga kapatid. So ito po yung delegation sa MVC, yung last lang na Congress sa MVC. So kasama ko po yung asawa ko, yung anak ko, yung asawa ko po hindi po siya Adventist but nakasama ko sila, and even yung budget para sa kanila mula sa church po. So pagkain, pamasahe, talagang mula sa church lahat. So, sa lahat ng delegado or delegate sa Congress na ito, sa mga kasamahan ko sa baan, ako yung pinakaswerte kasi 3 kami kung tutuusin. So, yung gastos talaga, grabe, pero hindi nila pinansin yung gastos, kundi mas pinansin nila na makasama ko yung pamilya ko dito sa NTC. So, the reason why I give regularly and systematically and faithfully to the Lord, pag-return ng tithes and pagbibigay ng offerings from 10 to 40% is not because upang maka-receive ako ng mga blessings more, but because I already received the blessings po. Nakatanggap na ako before pa ang nag-practice ang lahat, before pa ako nag-practice ng regular and systematic giving, before pa namin na natutunan tong dagdag na kaalaman patungkol sa pagbibigay natin, nakatanggap na ako ng mga blessings sa Panginoon. And when itong promotion na to ay dumating at natutunan namin, nalaman namin, naramdaman ko na dapat lang na magbigay ako ng response sa Panginoon kasi sobra-sobra yung mga blessings niya na binigay sa akin. That's why hindi kami mapigilan na magbigay from 10, 20, 30 to 40% kasi sobra-sobra po. Isa sa dahilan amidst sa lahat ng trials na experience ko mula nang naging Adventist ako, kung bakit ako nagstay is ang pagpapaalala ng Panginoon sa akin kung paano niya ibinigay o ipinoprovide sa akin ang lahat ng mga pangangailangan ko in order to survive sa buhay. Especially na yung husband ko is not like me na Adventist. And ang church ang unang-unang pinapaalala niya sa akin. Sabi ng Panginoon, kung nag-uusap lang kami face to face, masasabi ko po na alalahanin mo yung ibinigay ko sa iyo sa pamamagitan ng church kung nasaan ka ngayon. Paano kanila inalagaan? Paano kanila inasikaso? Itatapon mo na lang ba yung lahat ng yun? Or itatapon mo na lang ba yun, lahat ng nagawa ko para sa iyo dahil lang sa isang trial? So pag umabot ako sa point na parang gusto ko na pong sumuko, ang lagi kong naaalala ang Baan Church. Ang lahat ng naibigay ng Panginoon sa akin sa pamamagitan ng church na ito. And kaya naman, hindi po ako nagdalawang isip na from 10 gawing
40. Hindi man bigla-bigla, dahan-dahan po from 10, 15, 20, nagawa ko sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon, sa pamamagitan ng banal na espiritu na siyang nagpapaalala at nagbibigay ng lakas at courage na maging faithful sa mga bagay na pagmamay-ari ng Panginoon. So yun lang po, I think parang kukulangin ang oras, talagang nabitin kami kasi talagang sobra-sobra yung pagpapala na natatanggap namin mula sa Panginoon. So ito lang po yung share ko sa inyo na testimony experience ko, though marami pa pong pwede, pero sa oras na ito hindi talaga kakasya. So salamat sa inyong pakikinig po. Ating ipagpatuloy kung ano man ang ating nasimulan, at kung hindi pa man, simulan natin ngayon. Huwag na bukas-bukasin pa. So magandang araw sa ating lahat. Salamat sa inyong pakikinig. Okay. So, praise the Lord. Amen. Ang quick response, mga kapatid, sa inspiration na pinagkaloob ni Sister Lori at ni Attorney John. Quick response mo, mga Amen. 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 Amen mga kapatid, ano po? Kayo ba ay nakatulog o na-bless sa umaga na ito? Grabe, ano po? Grabe po. Ang masasabi ko ay God is good all the time, mga kapatid. God is good all the time. Purihin ang Panginoon. Hindi natin itataas yung papuri kina Attorney at kay Sister Lori, ba't ang Panginoon, ano? Bakit? Ang Panginoon talagang tunay na gagamitin niya ang mga tao para maunawaan natin ang kalagayan ng puso natin. Para maunawaan natin, gagamit ang Panginoon ng mga tao na magiging halimbawa, makita natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Kung paano niya tayo pinagpala, kung paano niya tayo binigyan ng mga blessings. At nakita natin sa testimonies at saka sa presentation ni Attorney ay tunay na nakapagpapabago ng karakter ang pagiging mapagbigay, mga kapatid, ano po. Sana nakita nyo rin yan, ano. At ako ay tunay na willing maging halimbawa, ano po. Maging halimbawa. Although ginagawa ko naman yan, pero hindi pa ako yung ganun ka malakas mag-encourage sa iba, no. Pero ngayon nakakita ako ng mga pamamaraan kung paano nating mapagliliwanag yung kaalaman na yun, ano po, i-share natin yan sa iba. At simula ko sa aming church, siyempre, mahalin natin, who knows, one day magkaroon din ng another team gugma dito sa ating lugar, ano po, sa Nueva Ecija. Who knows, ano po, sa tulong ng Panginoon, yan ay magiging posible, ano po. Mapagtatagumpayan natin yung ating pagiging makasarili at mawawala yung ating pagdududa. Wala nang duda, wala nang sarili. Ano po? So, good for you ba ang church, sabi na Terebe, kasi marami kayong member. Sana pagdating ng araw ay maging ganyan din kami sa tulong ng Panginoon. Sa ngayon, kung wala kaming sponsors at walang magsasacrifice, hindi kami makakasurvive. Sana sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon ay maging ganyan din kami. Wala pong imposible, Ate Rebe, ano po. Actually nga, pagka kayong konting member ay nag-practice lahat ng ganyan, ang taas ng percentage na, pero makukunti yung member, tapos lahat naging nagpa-practice ng ganon. So mataas po yung magiging percentage ng mga kapatid, ano. So sabi nga, hindi porket maraming member ay magiging, hindi yung amount na titingnan natin, kundi yung percentage ng member na nababago yung puso, ano po. Pag tinignan kasi natin yung pera, baka magkamali tayo, mga kapatid. Yung puso na tingnan natin, yung puso natin na bago ba? Yung puso natin sa Panginoon na ba? O sa sarili pa rin natin? So ganun, tunay po ang Diyos ay mapagbigay. Kung maalam din tayo mabigay, ano po? Nanay Risa, totoo po yan. So tayo manalangin, mga kapatid. Napahaba yung ating devotional ngayon, pero worth it naman kasi tayo ay na-bless, ano po. Tayo manalangin, mga kapatid. I-connect natin yung ating lesson kanina. Totoo yun, ano?
na connected ito, yung isang taong tapat sa Biblia. Yan yung mga halimbawa ng isang taong tapat sa Biblia, di ba? Talagang susunod sa Biblia, susunod sa Panginoon. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat sa umaga na ito na muli niyo po kaming ginising na may maliwanag na isipan. Salamat sa pagkakataon na marinig namin ang lesson na ito at gayon din ang testimony, napaka-powerful na testimony ni Sister Lori. Nawa po sa aming kalagayan sa mga sandali na ito, sa tulong na aming napakinggan, sa tulong na aming naunawaan, makita namin ng status na aming puso sa mga sandali na ito. Dalangin po namin na kami patuloy rin magtagumpay sa aming pagbabago. Maalis ang aming pagdududa, maalis ang aming pagiging makasarili. Magtiwala po kami sa inyo, dakilang Diyos. Kami man ay kaunti, kami man ay maraming pinagpala, at nakita namin ang iyong kabutihan, o dakilang Diyos. Tulungan niyo po kami, mga nakikinig ngayon, mga nananalangin, na maging isang halimbawa ng aming iglesia, na maging liwanag sa aming iglesia, na maka-encourage din ng ibang mga kapatiran upang ang aming pagbabago ay sabay-sabay na kami ay magkaroon ng tagumpay kagaya ng inyong ipinakita sa amin sa umaga na ito. Nawa kami bilang isang mananampalataya ay maging isang karapat-dapat, isang taong tapat sa Biblia, isang taong tapat po sa inyo, dakilang Diyos, na kami ay patuloy na magamit sa gawain, makatulong sa ibang nangangailangan, at malis ang aming mga pagdududa. Salamat po sa pagdinig sa aming mga panalangin. Sa nasama namin sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon ng aming mga prayer request. Unahin namin si Sister Abel Hermino. Nawa sa kanyang mga herbal na iniinom, natural na medicine, makatulong upang ang kanyang cancer cell ay tuluyan ng maglaho. Ipaalam niya po sa kanya ang tama dapat niyang gawin upang sa kanyang gagawin ay maging makatulong sa kanyang kalusugan, sa pagpapabuti ng kanyang kalusugan. Kaya din si Brother Ramon Hernandez, ang asawa ni Sister Rosel Hernandez, ang kanyang kalusugan ay patuloy na aming nilalapit po sa inyo. Patuloy niyo pong ipakita sa kanila ang inyong pagmamahal. Hipuin po siya na inyong mapagpagaling na kamay at makita niya ang iyong kabutihan at sa'y magpasakop din po sa inyo, dakilang Diyos. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng aming mga kapatiran. Ang sambayan ni Sister Shirley Rosacinto, ang sambayan ni Sister Penny Ronas, ang sambayan ni Ate Reby, kasama na yung mga kapatiran sa San Leonardo Church, Sister Floris at iba pang bagong binyagan, ang mga kabataan ng San Leonardo Church, ang sambayan ni Ate Evelyn Sabat, ang sambayan ni Nanay Nerissa, kasama na yung kanyang mga apo, mga anak, mga kaanak na malayo sa kanila, ang sambayan ni Ate Sally Sanchez, ang sambayan ni Sister Gloria Balbido, ang sambayan ni Ma'am Femi Sabat, ang sambayan ni Kuya Melchor Canlas, ang sambayan ni Sister Rose Chris Encarnado, ang sambayan ni Sister Zenaida Manarang, ang sambayan ni Sister Gemma Velasquez, ang sambayan ni Sister Violeta Laksamana. Kasama rin namin ang sambayan ni Sister Maria Isabel Santiago Makasakit, ang sambayan ni Sister Imelda Llena, gayon din ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese, ang sambayan ni Sister Nimpa Rivera, o dakilang Diyos. Alam niyo po ang mga kahilingan namin sa aming puso sa mga sandali na ito. Sabay-sabay po namin ito nilalapit sa inyo, ang aming kahilingan at pasasalamat sa umaga na ito. Patawad po kung saan kami nagkulang at nagkasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Praise the Lord. Ano po? Salamat sa Panginoon. Tayo ay muling nakakonect sa Kanya, nakapagpasalamat. At nailapit natin ang ating mga prayer request, natuto. At ganun pa man, nawa, tayo ay patuloy na kumonek sa Kanya. No? Yun ang sekreto mga kapatid. Ano?
ang connection sa Panginoon, ang sikreto ng ating paglago bilang isang mananampalataya. So God first morning po sa lahat. Hindi ko na isa-isahin batiin sa lahat ang isa. Nilabati ko naman kayo lahat. Yung mga hindi ko na isama sa prayer ng by name, sa puso ko kasama po kayo sa panalangin. Ano po? At yung mga nandiyan sa background. At yung mga bago nating mga viewers na nakita ko mga pangalan, welcome po sa Discipleship Ministry. At invited po kayo ulit bumalik sa bawat umaga. Hindi ako nag-i-invite sa inyo, hindi rin si Pastor. Si Jesus po ang nag-i-invite sa inyo. Pinasabi lang sa akin. Ano po? At dito, sa Discipleship Ministry, at kay Jesus, may pag-asa, mga kapatid. Ano? Alam na yung sa Leonardo, may pag-asa, mga Ate Reby. Discipleship Ministry, may pag-asa. Alright. Ayan, ano, sabi ni Sister Rose, naway matagpuan ng bawat isa ang mga member, ang ating pamilya, ang salita ng Diyos na magbibigay liwanag at katotohanan sa ating mga buhay. Praise the Lord, Sister Rose. Ano? Ayan, i-stop ko na yung live at kami ay kasi kailangan nang magtrabaho at alam ko kayo rin. God bless morning po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.